Yo, what is up sa inyong lahat dyan guys? Welcome sa another video unboxing na naman natin. At eto, meron tayo ditong box ng professional condenser microphone. Yan, nakita nyo naman dyan. At meron na itong kasamang sound card. At ito ay inavail natin dyan lang sa bangketa. Sa mga naglalako-lako lang dyan. When? Hindi nga! So yan, bali ito ngayon ay hindi nakarap or walang packaging kasi dyan nga lang natin ito in-avail, no? So yan, at bubuksan na natin yan. Bali bago natin buksan pala, ayan nakalagay dyan, condenser microphone. Tapos dito, professional. Yan o, professional. Sana all professional. O. Condenser microphone. Tapos yan nga, meron na nga siyang mga kasamang sound card dito. At syempre, yung kanyang mga stand. Yung mga common lang na mga nabibiling mga condenser mic na may setup na or may package na. Ganyan siya. Full set na siya. So ito na, buksan na natin. Yun. At yan, dito sa loob ng box ay ang unang bubungad sa atin ay yung kanyang tawag nito ay raketa ng badminton. What? Yan. So yan. Hindi. Ano ito? Isa itong pop shield. So ito, better itong gamitin sa mga kulob na kwarto or mga recording studio or recording room. Kasi kapag nasa ka rin, maingay na area ka din or lugar na kakanta ka or magre-record ka gamit itong mga gamit na ito, eh hindi rin masyadong masasalo nito yung yung ingay. Kaya ito, mas best to ginagamit sa mga talagang kwarto na walang ibang maririnig na sounds or may hina mga sounds lang yung maririnig at kayang-kayang saluhin itong pop shield. So tawag ito pop shield. Ewan ko lang kung ano ba talaga, kung tama man ako o mali ako. Ewan ko lang din. Bahala na kayo, comment nyo na lang. Basically, pare-pares naman yata tayong mali. So ayan, pop shield. Yan, hindi ko muna tatanggalin sa kanyang plastic kasi ang gagawin natin dito ay sa susunod na video isi-set up natin ito. Papakita ko sa inyo paano mag-set up nito. For the meantime, ganito lang muna. So yan, top shield. Next ay dito tayo sa kanyang user's manual na napakaliit. Isang paperworks. Yan, ganito lang kasimple. Maliit lang siya. So alam naman na natin yan kung paano mag-set up yan dahil meron tayong B8 nung nakaraan at mga iba pang condenser microphone and sound card na nahawakan na or na-set up na, kaya medyo madadalian na tayo rito ng konti lang naman, slightly lang. So ito na. Susunod, another paperworks. Yan. So ayan yung pinaka-diaphragm niya nung kanyang mic ay medyo malaki. So mas malaki ito kaysa dun sa mga dating na nabibili natin na BM800 microphone. So yan. Tapos pag sinet up natin to, magbigay ako ng tip kung paano proper na gamitin yung ganitong mga microphone, yung mga condenser microphone, no? Kasi yung iba sa atin, basta makagamit lang nito, baka salpak lang, kanta lang, eh hindi naman aga-accurate yung boses at hindi tumatama. So meron talagang tamang angulo. So ayan, another paperworks. Then susunod natin dyan ay itong kanyang phone mic. Yan. Para naman ito sa mic natin. Pangsalo din ng laway. Gago! Yan. Mga pansalo ng mga unwanted noises at yun nga, yung panis na laway. Next, susunod natin dyan ay itong mic holder niya na ito maganda to. Kasi yung ganitong klase ng mic holder naka-stabilize to or stable ito kahit anong galaw mo. Once na nandito na yung pinaka mic, hindi na yan masyadong aalog-alog kasi maganda itong pang holder. So yan, nakasil pa siya, hindi pa natin bubuksan. Yan lang muna natin. Next natin dyan ay yung kanyang microphone wire. So yan. Tapos ang dulo naman ito ay yan, 3.5 mm. Tapos yan nga yung sasaksak sa kanyang mic. Hindi ko alam kung anong tawag dyan, kung XLR or kung ano man. Yan, medyo maikse pero okay na rin. Pang lang naman, pang recording or pang cover ng mga song. Yan. Tapos next,
Ito, mga wires. Mga wires natin, meron tayo dito 3.5 na auxiliary jack. Ayan, 3.5 mm. Parehas siya ang 3.5 yung dulo nito. Ito. Yan. Parehas 3.5 yung dulo. Para sa audio and video recording. Auxiliary jack. Next. Ito naman USB. Yan yung pinaka dulo. At sa dulo ay yun, upgraded na siya kasi naka Type C na ito. So yan, naka Type C. Mukhang mahaba naman at maganda naman yung mga wires niya. Makakapal yung mga insulator niya. Next, another wire. Ito yung isa pang parehas na 3.5 mm yung dulo or auxiliary jack. Yan. Bali tatlong wire. Yung pre nakasama. And then next, yung kanyang pinaka-base. Yung base ng mic stand natin na nakasil pa. Bali, ito yung iipit natin sa mga table. Tapos, dito natin i-insert naman yung ating mic stand. So, yan. Yung pinaka-magsisilbing base natin. So, de Roscas ito. Yan, napipit. Oy, pasensya na kayo kung medyo maingay yung mga aso sa ating kapitbahay. Yan. So, yan na. Yung ating base ng ating mic stand. Ito siya. Next natin dyan ay itong mic stand. Ito na. Yung mic stand natin. Kaya lang din ito ng mga nabibili nating ordinaryong mic stand na pang condenser. Yan. Maganda. Okay naman. At mukhang magtatagal naman. Pero meron pa akong extra nito. Hindi ko alam kung magagamit ko to or ewan. Otherwise, baka hindi. Baka hindi ko ito magamit to. So, yan lang. Hayaan lang muna natin dyan. Next natin, syempre, yung ating PM800 microphone na kulay gold and black. So, ayan. Dito sa loob yung pinaka-diaphragm niyan. Tapos bukas, si-set up natin to or sa mga susunod na araw para may turo ko sa inyo kung paano talaga ginagamit yung ganito. So ito, yung ating BM800 microphone or yung ating BM800 condenser microphone na kulay gold and black. So yan. Next, the styrofoam. Yan. Ito ay cover ng ating sound card at ito yung ating sound card, guys. Napaka gandang sound card. Ayun, naalog yung ating pang video pero sana okay pa rin. So ito yan. Yung ating sound card ay, ayan, nakalagay dyan. Live sound card F999. So, F tapos 39. So, dito makikita natin yung mga features niya. Meron tayo ditong, ilan dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos, times 2. Meron tayong 16 button para sa kanyang sound effects na pwede natin gamitin pag tayo ay nagla-live or kaya naman yung nagre-recording ng mga comedy scene, kung ano man yung trip nyo, podcasting, yan, pwede to. Tapos dito naman sa may left side, ito yung pinaka mga fader para sa kanyang monitor, ito. Tapos ito naman yung para sa company. So pag gagamit ka ng instrument or another cellphone na ikukunik mo rito para mag-video okay ka, yan, or karaoke ka, ito yung pinaka-fader niya or pinaka-volume niya. Ito yung pahinaan, pag inangat mo, syempre, mag-volume siya ng max. So yan, ibaba lang muna natin yung fader. Tapos dito, sa bandang itaas, ito yung light indicator ng mga features nito. Halimbawa, yung company, syempre, pag malakas na to, magkakaroon ng ilaw yan dito. Tapos dito naman sa kabila ay yung kanyang pinaka-monitor para sa overall features nito. Yan, dito naman yan. So, totodo yung monitor dyan or yung pinaka-light gauge nito or yung pinaka-indicator niya ay magtotodo yan. Iilaw siya. So, yan. Then, dito sa ibandang ibabaw yung mga knob natin para sa kanyang treble, mid, bass. Yan. Tapos recording. Para pag magre-record ka na or magvi-video ka na, yan. Tapos ito yung pinaka-volume ng knob para sa sound effects para magamit natin ito. Ito mga nasa baba na ito. Ito yung pinaka-sound effects. Kasi pag ito ay naka down volume or pinaka-mahina,
or pinaka low siya na ano, wala, hindi to maririnig sa recording. Kaya kailangan ititimplahin natin siya, pwedeng itodo natin kung gusto natin ng malakas, or pwede namang katamtaman lang, sa gitna lang. Then next naman, dito sa may right side naman, sa katabi niya, ay yung kanyang power switch. Yan. Ito yung power switch, yung kulay red na yan. Tapos dito sa baba niya, may iba't ibang features yan. So dito tayo titingin kung gusto natin mag-Bluetooth or i-connect yung cellphone natin na company natin para sa Bluetooth. Tapos may mga kung ano-ano pang features dyan. No? Siguro saan na natin alamin yan. And then dito naman, yung kanyang pinaka knob para sa microphone. Tapos sa reverb. Yan, itong dalawang malaki na to. And then sa baba niya, ito yung mga iba't ibang features pa or effects na pwede natin magamit. Kung halimbawa, dito sa unahan na to, yung pinaka-primal na pinaka-audio niya or yung pinaka-normal lang na boses na pwede natin gamitin, yan lang yon. Tapos dyan, syempre, meron dyan mga pro, MC, yung pinaka-paborito ko dito, yung pinaka- gustong-gusto ko talaga na effects nito, yung MC, para ka kasing DJ once na ginamit mo yon. Tapos, syempre, pag gusto mo na mag-karaoke, meron din tayo dyan para sa karaoke. At gusto mo nang palitan yung boses mo, meron tayo dyan voice changer. So, yan yung mga features niya dito sa harap. Yan, kita nyo naman. Maganda. So, try nating i-on, pero hindi pa natin magagamit ito ngayon. So, yan, umilaw na siya. At ayun, kita nyo naman siguro dyan. Umilaw na siya at ayan, nagbiblink yung kanyang mga ilaw. O, pakita ko sa inyo yung sa fader para sa monitor. Yan, di ba? Nagkaroon ng ilaw yung light indicator niya kapag nakatodo. Ito naman sa pinaka-company, ganun din. Magkakaroon din ng ilaw doon once na inangat natin yung fader. So yan, i-off lang natin ulit. Yan yung features dito sa harap at dito naman sa likod. Ay, meron tayo dito makikita na mga paa niya. Yan. Ito yung mga foot niya. Bali, 4 yan na gawa sa rubber. Kaya hindi siya dudulas once na ipatong natin sa mga madudulas na mga sahig or table or any surface na madudulas. Tapos, etong kagandahan dito, siya rechargeable battery pero removable. Ito ha. Ito ko sa inyo. Teka, medyo matigas lang eh. Ayun, tigas. Ang tigas nito. Ito. Matigas siya eh. Pero try nating makuha. Tigas eh. Ayaw niya makisama eh. Ayun. Ayun, natanggal nga ng pati yung takot ng tuluyan. So ayan. Meron siyang battery. If I'm not mistaken, ang size ng battery nito ay 18650 ang sukat nito. So ayan yun. Yan. Kaya alam ko yung ganitong sukat ng battery. Kung hindi ako nagkakamali kasi dati akong gumagamit ng vape at ito yung mga battery na ginagamit namin. Mga ganito kalalaki. 18650 kung hindi ako nagkakamali talaga. Yan. Ganyan siya. Tapos kapag halimbawa nasira itong battery na to, siguro naman meron tayong mga orderan ng mga battery na ganito. At yun, pwede nating mapalitan ito or replace natin ng mas maganda-gandang klase ng ganitong battery. Nang sa ganun mas tumagal yung serbisyo sa atin itong mga ganitong klase ng produkto. Napakaganda ng features na to kasi yun nga, pwede mong palitan yung battery, no? Hindi kagaya ng mga ibang sound card na syempre pag nasira na either itapon natin or kalikutin natin at palitan din natin ng battery pero hassle pa yun, masyado matrabaho. No, kung wala ka namang alam sa pag-electronics, hindi mo rin magagawa. So ayan, yung nagalaw na naman yung natin. So, ulitin lang, i-honest lang natin. So, ayan. Bali, yan yung pinaka likod niya. At ganyan siya pag babalik natin yung pinaka-takip. Sana may balik natin kasi ang hirap ng tanggalin. Ayan. Madali lang siya ibalik. So, dito naman, makikita natin yung iba pang mga features. So, ayan. Kita niyo ba dyan? Yan, sana okay sa inyo. Kita nyo, no? Yan, dito, meron tayo ditong condenser mic 1 at 2. So, ibig sabihin, dito sa dalawang input na to, or slot na to, ay pwede tayo magsalpak or magsaksak ng dalawang microphone na condenser. Ba, maganda ito kasi, yun nga, kung gusto nyo mag-duet tapos naka-condenser mic kayo parehas, pwede nyo magamit yung dalawang features na yan or slot na yan. Then susunod dyan, headset.
Yan, kung gusto mo mag-headset at earphone. Yan. Tapos susunod, accompany. Yun nga, pwede kang mag-wire accompany, instrument na gusto mong isalpak. Or pwede naman yung cellphone nga, pang karaoke lang. Ayan, pwede natin magamit yan. Diba? Ang ganda ng mga features niya, guys. Tapos yan, at meron pa tayo mga ibang features pa dyan. Yan, gaya nito. Live 2, Live 1. Tapos dito naman ay yung, ano itong isa na to? Ano yan? OTG. Yan, so pwede tayo magsalpak din dito ng OTG or pwede natin i-connect sa computers natin. At the same time, ay pwede ka rin magdagdag pa ng isa pang microphone or guitar. Pwede dyan, basta naka-dynamic yung wire na ilalagay nito or dynamic microphone, pwede dito. So pwede kang tatlo kayong kumakanta sa isang device na ito. Yan. Tapos dito, yung pinaka-charging niya. So, itong dalawang slot na to, naka-type C na siya parehas. Napaka-upgraded nito. No? Kaya, may enjoy natin to at siguradong masusulit natin yung paggamit nito dahil, yun nga, bukod sa rechargeable siya, ay pwede nating palitan yung battery niya once na nasira na siya. At yun nga, napakagaganda ng features nito. Sa susunod na video, papakita ko sa inyo kung paano natin isi-set up at kung paano natin gagamitin ito. So, paano? Magkita-kita again tayo next time. At kung kailan man yan, ay hindi ko po alam. Peace out. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave.